Gusto kong ipakita sa mga nagdudulot ng pagkakait sa mga tao ng karapatan na magmahal sa bayan, na kapag marunong tayong mag-alay ng sarili para sa ating mga tungkulin at paniniwala, hindi mahalaga ang kamatayan kung mamamatay para sa mga minamahal, para sa kanyang bayan at para sa mga taong mahalaga sa kanya. Pagbutihan mo, umiri ka lang ng maayos. Malapit ng lumabas ang bata. Magtiwala ka lang, Theodora. Umiri lang ng maayos. Lalabas ng iyong anak. Hindi ko nakakayanin. Alam ko aking mahal, labis ka lang nahihirapan. Pero kayang-kaya mo yan, aking mahal ko. Theodora, lalaki ang iyong anak. Mahal ko, ito ng ating anak. Francisco Theodora, ingatan at palakihin ninyo ng maayos ang batang ito sapagkat tiyak kung may katangi-tangi siyang kapalaran. Gracias, Padre. Nagmarka sa aking munting isipan ang kwento ng aking mahal na ina patungkol sa isang gamo-gamo na naakit sa apoy ng lampara. Dahil sa kwentong iyon ay nagkaroon ako ng isang gabay na naging inspirasyon ko hanggang sa kasalukuyan. Pepe, narinig mo na ba ang isang papula patungkol sa isang gamo-gamo na akit sa liwanag ng lampara? Hindi pa po, Inay. O sige, makinig ka at aking ikwento sa iyo, mahal kong anak. May isang batang gamo-gamo, paligid-ligid sa isang lampara. Sinabihan siya na inang gamo-gamo na huwag siyang lalapit sa lampara dahil masusunog ang kanyang pakpak. Dahil sa katigasan ng gamo-gamo, hindi siya nakinig sa kanyang ina at lumapit pa rin ito sa apoy ng lampara. At unti-unting nasusunog ang kanyang pakpak at namatay ang batang gamo-gamo. Ganyan po ba, Inay? Oo, Pepe, kaya ikaw huwag kang tutulad sa isang batang gamo-gamo. Subalit, Inay, sa tingin ko, may mga layunin akong dapat gampanan. Bakit ko po pipigilan ang aking sarili sa aking mga kagustuhan? Gaya ng batang gamo-gamo, naakit siya sa apoy kung kaya't siya ay namatay. Kaya kung kinakailangan ko pong makahanap ng sagot sa aking mga katanungan, kinakailangan ko din pong mamatay gaya ng batang gamo-gamo. Noong ako ay 3 taong gulang pa lamang, ang aking mahal na ina ang nagsilbing aking unang guro nang nagturo sa akin na bumasa ng alpabetong Tagalog, Espanyol at Ingles. Sige anak, ating basahin ang alpabetong Tagalog. A, ba, ka, da, i, ga, ka, la, ma, na, pa, ra, sa, ta, u, wa, ya. Makalipas na maraming buwan, sa taong ding iyon, tinuruan din ako ng iba't ibang pribadong tagapagturo, gaya na lamang nila Maestro Celestino na nagturo sa akin na magbasa, magsulat, relihiyon at sa asignaturang matematika. Sumunod, si Maestro Lucas Padua na nagturo naman sa akin ng lingwaheng Latin at Espanyol. At ang panghuli ay si Maestro Leon Monroy na nagturo sa akin na pahalagahan ang sining. Mahal ko, di mo mababatid na para ng ating anak sa paaralan. Di lang parati lang dito siya mag-aaral sa bahay. Hindi mo rin babatid na ang ating anak ay may sakit. Paano lang kung may mangyari sa kanya doon? Batid ko, iyon mahal ko. Ngunit siya rin ay masasanay at talakas din. Isa pa, alam mo ang talino at talento ng iyong anak.
Hahayaan mo lamang ba magapos siya sa 4 na sulok ng bahay na ito? Ama, pinatawag niyo daw po ako. Oo, Pasyano. Nais kong ihatid mo sa binyan ng iyong kapatid na si Pepe. Doon mo na siya mamalagi at mag-aaral. Kung yan po ang inyong gusto, Ama, gagawin ko po. At doon na nga nagsimula ang aking pakikibaka na malayo sa aking buong pamilya. Unang araw ko pa lamang sa binyan ay nagsimula na agad ang aming klase sa pangunguna ng aming guro na si Maestro Justiniano Aquino Cruz. Sa binyan ay naranasan ko ang mga bagay na hindi ko sadyang naranasan sa aming tahanan. Kabilang narito ang pamamalo sa mga estudyanteng may kasalanan o may ginawang hindi tama. Naranasan ko din kutyain ng aking mga kamag-aral. Bagamat ako ay halos araw-araw kinukutya ng aking mga kamag-aral at madalas na pinapalo ng aking guro ay nagawa ko pa ding makapag-aral at mangibabaw sa lahat ng mga mag-aaral sa binyan sa pang-akademiko. Sa aking murang edad, nasaksihan ko na pagmamalupit at pang-aalipusta ng mga Kastila sa mga Pilipino. Gaya na lamang na pagbitay sa 3 pari na pinagbintangan sa kasalanang hindi naman nila talaga ginawa. Kayong tatlo ay natulan ng kamatayan sa pamamagitan ng garote. Ngunit bakit? Dahil kayo ay nagtaksil sa pamahalaan ng Espanya at nagsimula na himagsikan. Dalhin sila sa kulungan. Padre Saldua, pumarito ka. Bakit po, General? Kaya kong ipatigil ang pagbitay sa iyo sa isang kondisyon. Iyon ay kung babaliktad ka at isasakdal ang iyong kasamang pari. Sige po, General. Basta siguraduhin niyo lang ang aking kaligtasan. Sige, sa araw ng pagbitay ay mapapawalang sala ka. Ang pagbaliktad ni Padre Saldoa ang lalong nagpatibay at nagpalakas sa kaso upang ipabitay ang 3 pari. Sa kabila nito ay hindi tinupad ng General ang kanyang pangako at sa halip ay mas nauna pang ibinitay si Padre Saldoa. Kamatayan ang nababagay sa isang taksil. Ngayon ay bibitayin na ang 3 taksil na pari. Nais kong inyong masaksihan ang pagbitay sa 3 paring martir. Mga erehe! Ano bang nagawa kong kasalanan? Kung ba'y mamamatay nang wala man lang kasalanan? Diyos ko, wala lang katarungan sa mundong ito. Lahat ng bagay ay ayon sa kanyang kagustuhan. Kaya kung kagustuhan niyang mamamatay ako sa lugar na ito, tatanggapin ko ito ng may karangalan. Matapos ang karumal-dumal na pagbatay at pagbitay sa 3 paring martir, hinagpis at matinding kalungkutan ang natimo sa aking puso at isipan sapagkat ang aking ding mahal na ina ay nasangkot siya sa kasalanang ibinibintang sa kanya na di umano'y kasama raw siya sa planong paglason sa kanyang hipag na asawa ng aking tiyo Jose Alberto. Ikasampo ng Hunyo taong 1872, sinamahan ako ng aking kuya Pasyano patungo sa Maynila. Dooy, nang baka sakali kaming ako'y makakapasok sa Universidad ng Ateneo. Hindi, naging madali ang mga unang taon ko sa Ateneo. Lubos kong pinaghirapang makamit ang matataas na grado upang matuwa sa akin ang aking ina na nasa mga panahong iyon ay kasalukuyang nasa piitan pa.
Binisita at nakausap ko ang aking inay at doon ay ipinangako kong ilalabas ko siya. Sa unang bakasyon ko sa aking pag-aaral sa Maynila, ako'y lumuwas muli sa aming bayan sa Calamba at sa panahong iyon ay nagkatotoo na ang pangarap ng aking ina na sa wakas ay makakalaya na siya. Ipinagpatuloy ko ang aking sipag sa pag-aaral. Ako'y nakakuha ng mga medalya at nanatili matataas ang aking mga grado. Noong ako'y nasa 16 na taong gulang, nadama ko ang aking unang pag-ibig sa dalagang nangangalang Segunda Katigbak na taga Lipa, Batangas na nagpapatibok sa aking puso. Nang minsay, lumalaw ang aking kaibigan na kasama ang dalaga. Luba akong nabighani sa taglay niyang kagandahan. Marso 23, 1877. Sa wakas, dumating na rin ang araw ng aking pagtatapos. Natanggap ko ang pinakamataas na parangal at aking rin nakamit ang Bachelor ng Artes. Matapos akong makapagtapos ng pag-aaral sa paaralan ng Ateneo, kinakailangan ko nang bumalik sa aking bayan, ang bayang Calamba, kung kaya't kinakailangan kong magpaalam sa dalagang unang nagpatibok sa aking puso. Kumusta, Jose? Gusto ko rin magpaalam sa'yo. Ako ay uuwi na sa aming tahanan sa Calamba. Hindi na kita makikita muli ngayong bakasyon. Ako may uuwi na rin sa aming bayan sa Lipa. Sige, paalam na. Dadaan naman kayo sa Calamba, di ba? Bago kayo dumiretso sa Lipa. Magkikita pa tayo. Paalam. Sa hindi inaasahang pangyayari, dala ng kalakasan ng hangin sa Calamba, noong si Segunda ay kasalukuyang paluwas na sa kanilang bayan, ay hindi na nakadaan ang kanilang sinasakyang bapor sa aming bayan, kung kaya't hindi na kami nakita mula noon. Jose, ano ba ang iniisip mo? Masyado ka na maraming nalalaman at baka mapugutan ka na ng iyong ulo. Cisco, pigilan mo nga ang anak mo sa pinaplano niya. Hayaan mo siya, mahal ko. Kung yan ang nais niya, ibigyan natin siya ng magandang desisyon ng kanya. Ina, suratan natin si Jose. Mas maganda siguro mas maintindihan niya ang lagay ng ating bansa sa pamamagitan ng edukasyon. Ama, Ina, Kuya, aalis na po ako. Isang buwan ang lumipas matapos ako makapagtapos sa Ateneo. Nakapagdesisyon ako na kunin muna pansamantala ang kursong Filosofiya at Literatura. Habang ako'y nag-aantay sa sagot ni Padre Pablo Ramon sa kursong nababagay sa akin. Sa pagkakataong ito, ginamit ko ang apelyidong Rizal upang hindi makaagaw ng pansin sa mata ng mga Espanyol sa aking papasukang universidad. Habang ako'y nag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas, ay doon nakilala ko ang isang kaakit-akit at inhing dalaga na anak ni Tio Antonio Rivera na nangangalang Leonor Rivera. Leonora, minsan na hinihiling ko kay Bathala na sana hindi na lamang tayo mapinsan. Hindi ko na mapipigilan ang aking nararamdaman. Gusto ko nang ilabas, namnamin at lasapin habang tayo ay magkasama. Gusto ko yakapin ang hinaharap ng buong puso kasama ka at hindi kita iiwan magpakailanman. Pero Jose, paano kung malaman nila ang ating relasyon sa isa't isa? Ano na lang ang gagawin natin? Itatanan kita kung ganoon man. Ngunit ngayon ay itatago na muna natin sa ating kamag-anak ang ating naging na kaugnayan. Naging makulay at masaya ang bawat araw na lumipas na kasama ko ang aking mahal na si Leonor Rivera. Bakas sa aming mga labi ang saya sa tuwing kami magkasama. Hindi may tatago ang kilig na aming nadarama sa isa't isa. Mahal kong kapatid, nais kong ipabatid ang aking pasasalamat sa iyong pagsuporta sa aking planong pag-alis. Iilan lamang kayong nakakaalam na aking ninanais tulad ni na Ate Saturnina, Lucia, Tio Antonio, ang mga Valenzuela at ang aking ilang matatalik na kaibigan. Kung maaari, ipabatid mo sa ating mga magulang at sa aking minamahal na Leonor. Patawarin nila ako sa aking biglaang paglisan. Hindi ko kailanman kalilimutan ang aking misyon at ito ay ang mag-obserba sa pamumuhay at kultura
lingwahe at adwana, industriya at komersyo, ang gobyerno at batas dito sa Europa. Ito ay magsisilbing aking paghahanda upang makatulong sa pagpapalaya sa ating bansang inaapi at tinatapak-tapakan. Lubos na nagmamahal, Pepe. Aking mahal na kapatid, nais ko lamang ipabatid na ipagpatuloy mo ang iyong pag-aaral ng medisina sa Madrid para sa iyong ikakabuti. Lubos na nagmamahal, Pasiano. Ilang araw nakalipas nang ako ay makarating dito sa Madrid. Napagpasyahan kong umanib sa Sirkulo Hispano-Filipino, isang organisasyon ng mga estudyanteng Pilipino sa Madrid kasama ang ilang Espanyol na dating nanirahan sa Pilipinas. Karamihan ay ang mga liberal gaya ni Don Pablo Ortega y Rey. Ang organisasyong ito ay naglalayong maipahayag ng malaya ang mga paghihirap na dinaranas ng mga Pilipino sa ilalim ng pamumuno ng mga Espanyol. Kasama din sa organisasyong ito sina Marcelo H. del Pilar, Juan Luna at Graciano Lopez Heina. Sinundan ko ang payo ng aking kuya Pasiano. Ipinagpatuloy ko ang aking pag-aaral sa Universidad Central de Madrid. Kumuha ako ng 2 kurso, ang medisina at filosofiya at pagsulat. Ako'y sumapi sa lohiya ng masonerya na tinawag na Akasya. Kabilang sa samahang ito ang ilang liberalista gaya ni Miguel Moraita, Francisco P. E. Margal, Manuel Becerra, Emilio Honoy at Juan Ruiz Sorella. Hindi ko maiwasang malumbay at makandama ng kalungkutan sapagkat ako'y nangungulila sa aking tinubuang lupa. Ngunit lahat ng ito ay naiibsan tuwing aking nasisilayan ang magandang muka ni Consuelo. Aking inaakala na ang pagtitinginan namin sa isa't isa ay mapupunta sa pag-iibigan. Subalit, ito hindi nagbunga sa mas malalim na pag-iibigan dahil sa 2 rason. Ang una ay hindi mawala sa aking isipan si Leonor Rivera. Ang ikalawa naman ang aking kaibigan na si Eduardo Lete ay may tinatagong panghanga rin kay Consuelo. Taong 1885 nang ako'y makapagtapos ng pag-aaral sa Madrid. Sa pagkakataong ito ay labis akong nakaramdam ng tuwa dahil sa wakas ay naging isa na akong ganap na manggagamot at napagtagumpayan ko ang pinangarap ng aking kuya Pasiano. Nakalipas ang ilang buwan nang ako'y makapagtapos ng pag-aaral, napagpasyahan kong lumayo papuntang Europa. Noong ako'y nagtungo sa bansang Berlin, Germany, doon ay sinulat ko ang unang sulat na ibinigay ko kay Ginoong Blumentritt. Dear Blumentritt, I have heard that you are studying our language and that you had already published some works about it. Permit me to send you a valuable book written by countrymen in our language. The Spanish version is mediocre because the author is only a modest writer, but the Tagalog part is good. And it is precisely the language spoken in our province. Truly yours, Rizal. Rizal, ikaw ba yan? Ano ang nangyari sa'yo? Walang dumating na pera mula kay Kuya Pasiano. Ngayong mga nakaraang buwan, 1 beses na akong kumain at ako na rin ang naglalabas sa aking mga damit para lang makatipid. Nakahanap na rin tayo na maglilimbag ng non-limitang yeri. Ang laki ng tipid natin sa Berlin na humingi lamang ng 300 pesos para sa 2,000 kopya. Masyado ka namang nagtitipid, Rizal. Kaya ko namang bayaran ang gastos kahit sa iba tayo nagpalimbag. Mas mabuti nang makatipid. Araw-araw namin binabasa ng paulit-ulit ang non-limitang yeri. Pagkatapos nito mailimbag upang kung may mali ay aming maitama.
Noong ika-21 ng Marso taong 1887 ay lumabas na sa palimbagan ang aking akdang No Limit Angere. Ang kabuluhan ng pagsulat ko ng akdang ito ay upang mabuksan ang mga mata ng mga Pilipino sa kanser ng lipunan na nangyari sa bansa. Ito ay ang pananakop ng Kastila sa ating bansang Pilipinas. Viola, itong manuskriptong ito, binibigay ko na sa iyo. Salamat sa tulong mo. Balang araw, napapalitan ko rin ang kabaitang na idulot mo sa akin. Salamat, Pepe. Mahal kong ama, gusto ko munang humingi ng kapatawaran dahil sa aking pagtakas sa inyo upang makapag-aral dito sa Madrid. Ako po ay naghahanap ng karunungan na makakatulong sa akin sa pagpapalaya sa ating bansa. Sa ika-15 po ng Hulyo ay maghahanda na ako sa aking pag-uwi. Ang gusto ng kasalukuyang taon ay magkikita-kita na tayong muli. Nagmamahal, Jose. Ikatlo ng Hunyo taong 1887, muli akong naglakbay pabalik sa aking bayang Calamba. Sa pagkakataong ito ay muli kong nasakyan ang barkong Gemna na siyang sinakyan ko patungo noon sa Europa. Ama, ina, nais ko po sanang magpaalam. Akin lamang pong bibisitahin si Leonor. Hindi maaari, Pepe. Alam mo ba na mainit ka sa mata ng mga praile? Na bilang ama mo, hindi ako papayag. Nais mo ba mawala dito sa mundo ang buhay mo? Hindi maaari. Kung iyan lamang po ang inyong nais, tatang, susunod na lang ako. Matapos ko makapagtayo ng aking klinika, ay napag-isip-isip ko na simulan ang aking ikalawang nobela, ang El Filibusterismo. Ngunit hindi may tatanggi na marami bumabati ko sa aking akdang No Limit Angere. Kabilang na dito ang 8 polyeto na sinulat ni Padre Jose Rodriguez. Ang mga praile ay nag-iinit dahil sa paglabas ng katotohanan nangyayari sa Pilipinas. Ngunit ilan sa aking mga matatalik na kaibigan ay dinipinsahan naman ito. Ilang araw lang ang lumipas na makabalik ako mula sa Europa. Ipinatawag ako ni Gobernador General Otero upang pag-usapan ng ukol sa Nole at nilalaman nito. Buenos dias, General. Buenos dias, Rizal. Alam mo naman siguro ang kumakalat na balita sa iyo. Delikado na iyong buhay. Kung ako sa iyo, umalis ka na ng Pilipinas. Ngunit, wala naman akong nakikitang masama sa mga nainimbag ko. Ako may walang nakita sa masama sa isinulat mo. Sadyang mainit lang ang mata nila sa iyo. Sana'y maintindihan mo, lalo't nang ang iyong nanay ay minsan nakulong. Sana maramdaman mo rin ang delikado na ngayon. Kaya umalis ka na ng Pilipinas. Cuídate, Waiki, los 2,000 días. Gracias. Sa pangalawang pagkakataon ay alis muli ako ng bansa. Hindi ko maaatim na masaktan ang aking pamilya at mahal sa buhay dahil sa aking pagsulat. Alam ko din na mas makakatulong ako sa paggising nasyonalismo sa mga puso ng mga Pilipino kung ipagpatuloy ko ang aking pagsusulat sa ibang bansa. Sakay ng barkong oceanic, narating ko ang bansang Japan. Sa ilang araw na aking pananatili, ako ay nakatanggap ng imbitasyon mula kay Juan Perez Caballero. Habang ako ay papalabas patungo sa pintuan ng legasyon, napahinto ako na masilayan ng aking dalawang mata ang napakamagandang binibini. Kinabukasan, nabangan ko ang pagdaan muli ni Seiko Usoy at hindi naman ako nabigo. Tumaan siya sa aking harapan. Dali-dali ako lumapit upang magpakilala. Jose, Resaro, sorry wa. Anata ni Iti Orisides. Je parle en notre français. Jifo, Japanski hi, biso itida, advantisor li Japon. Jai, dilachan kivo, pour, parli di ok language, ki, ikana. Sayon, amis it, silvo, plate, tendiso di mo. As you wish it. Dito nagsimula ang magandang pagtitinginan namin ni Oseisan. Siya ang naging aking gabay, tutor at tagasalin. Lahat ng hinahanap ko sa isang babae ay nakita ko kay Oseisan.
Ngunit noong ika-13 ng Abril 1888 ay nilisan ko ang bansang Japan. Pagdesisyonan kong ipagpatuloy ang aking paglalakbay sa Estados Unidos at alam ko na nasaktan ang aking pinakamamahal na si Jose Rizal ay kailangan kong ipagpatuloy ang aking paglalakbay at misyong palayain ang aking bansang Pilipinas. Pagkatapos kong manirahan sa Paris, napagpasyahan kong dumako sa Brazil dito sa Belgica. Ako'y naging abala sa pagsusulat ng El Filibusterismo. Ako rin ay nagsulat ng mga artikulo para sa La Solidaridad. Ako'y nagtungong dyan, isang kilalang syudad, Universidad sa Belgica. Ang pamumuhay rito ay di hamak na mas mababa kumpara sa Brussels. Hindi pa ron, ang halaga ng pagpapalimbag ay higit na mas mababa rito. Kagad akong naghanap ng imprentahan may mababang singil. Naging desperado ako dahil paubos na ang aking pondo. Nagawa kong magsangla ng alahas upang may ibigay akong paunang bayad. Nalaman ng aking matalik na kaibigan na si Valentin. Tura ang aking inaharap na suliranin. Siya ang nagligtas ng El Filibusterismo. Ika-18 ng Setyembre taong 1891 nang matapos ang publikasyon ng aking akda. Magandang umaga, Senyor. I have received this letter, saying that you want to talk to me in private. Yes, Senor. I sent you that letter because I want to know if you want to go back in Hong Kong. But why did you ask? Rizal, we have found this in the fellow cases of your sister Lucia. This is Pobres Frailes, which is satire against Dominican friars. I do not know where that came from. When we arrived in Manila, the inspector thoroughly checked our luggages. That is not ours. Don't deny it! Silence! You have escorted by Benicio to Port Santiago. Take him! Lumalagi ako 4 na taon sa Dapitan at doon ay nagtayo ako ng aking sariling klinika at sinubukan kong gamutin ang aking ina. Ngunit di ko siya lubusan ng pagaling. Sa pangyayaring iyon, inaunawaan ko kung bakit hindi dapat gamutin ng isang doktor ang miyembro ng kanyang pamilya. Good day, Dr. Rizal. I am Josephine and I would like to inquire on the health of my stepfather. Okay, I will check him now. Hindi nagtagal ay nahulog ang loob namin sa isa't isa. Naging matamis ang pagsasama namin dalawa. Kami nagnais na magpakasal, ngunit hindi kami pinayagan ni Padre Oba dahil kinakailangan pang kunin ang pahintulot ng Bishop sa Cebu. Sa mata ng Diyos, tayo ay kasal na. Jose, tinatanggap kita ng buong buo at ninanais ko na mamuhay kapiling ka habang buhay.
sabihin mo, bali-balita na siya ay dinakip sa kanyang sinasakyang barko ang barkong Isada de Panay. Diyos ko, amad ako. Kailangan natin tulungan si Rizal sa kanyang pangalaman. Kaya naman, kailangan natin magawa ng paraan. At sa paano paraan naman, Doktor? Maghahain tayo sa Maestro Habeas Corpus upang marinig nila ang ating pasalubong. Naroon ba ako may tutulong? Kung ikaw ay nais, ay ikaw na ang maghatid sa kanila nito. Susunod. Kapag hindi tayo pinakinggan ng mga kasila sa akin, Ano pa ba ang maasahan natin sa kasila? Ang mahalaga ay matulungan natin si Jose. Gobernador General, ang ilang parte ng ating malupay na andun din ang sinasakop ng mga Indio. At sino-sino ang hangal ang lumulong sa galusan ito? Ayon sa ating liham ay sila Mariones ang naglusob sa gitna ng lungsod habang si Emilio ay nalusob na ang Cavite. Ayon sa aking pagsisiyasat, may dalawang katibayan na laban sa iyo. Una, ay mga sinumpaang pahayag mula sa iyong mga kasalamuha sa buhay. At ang pangalawa ay mga katibayang dokumento tulad ng mga artikulo, tula, liham at mga talumpati na iyong isinulat. Walang masama sa mga artikulo at tulang ginawa ko. Hindi ito makatarungan. Sisiguraduhin kong malilinis ko ang aking pangalan. Ito lamang aking may mungkahi. Pinapahintulutan kita na mamilit na iyong nananggol. Ito lamang ang aking masasabi. Una, ang nasasakdal ay kailangang humarap sa paglilitis sa lalong madaling panahon. Ikalawa, si Rizal ay mananatili sa piitan. Ikatlo, ang pagtatanggol ay gagampanan ng isang hukbong Kastila at usang manananggol. Ikaapat, magmumulta siya ng hanggang 1,000,000 piso. Nandito tayo ngayon upang litisin ang mga nasasakdal na si Jose Rizal ukol sa kanyang kasong pag-aasal, sedisyon at pagtatatag ng mga iligal na mga samahan. Si Rizal ay ginagawa lamang ang kanyang tungkulin para sa ating bayan at wala akong nakikitang masama laban dito. Isa pa'y mahirap unawain ang usaping ito dahil sa mga damdamin laban sa nasasakdal. Ngunit papaano mo ipapaliwanag ang mga ibinibintang sa kanya ng mga hukom? Ang mga hukom ay hindi dapat maging mapaghiganti. Manapay dapat silang maging makatarungan. Tumahimik ang lahat! Aking sinasangayunan ang naturang hatol sa taong nakasakdal. Kung gayoy, tapos na ang ating usapin. Ikaw, Rizal, ay nahatulan, barilin sa bagong bayan sa umaga ng 30 ng Disyembre. Hindi makatarungan ang nangyari. Hindi nila tayo binigyan ng pagkakataon. Minadali nila ang paglilitis. Niloko nila tayo. Ginamit nila tayo. Bakit ikaw pa yung galit na galit? Ako naman itong mamamatay. Buti naman, nakakapagpatawa ka pa. Taviel! Ayoko na! Bibitaw na ako sa lahat ng tungkulin ko sa gobyerno. Uuwi na ako. Hiyang-hiya ako sa'yo. Hiyang-hiya ako sa inyo. Bakit? Dahil isa akong Kastila. Hindi ka Kastila. Pareha lang tayo. Sinubukan ng ina na makiusap kay Gobernador Puliavieja upang makiusap na ako'y wag nang patayin. Ngunit hindi ito inasikaso ng gobernador. Hindi niya dininig ang daing ng aking nanay sa kanya. Kailangan natin gumawa ng paraan upang mailigtas si Jose Rizal. Mabuhay si Jose Rizal! Mabuhay! Mabuhay si Jose Rizal! Tumahimik kayo! Tumahimik kayo lahat! Tumahimik! Masyadong mahigpit ang pagbabantay ng mga sila kay Pepe. Hindi madaling magawa yung nais nyo. Handa namin umuwi sa aming buhay upang mailigtas lamang si Jose Rizal. Mabuhay si Jose Rizal! Mabuhay! Mabuhay si Jose Rizal! Tama na! Tumahimik ang lahat! Ako man, gusto ko iligtas ang aking kapatid. Ngunit natitiyak ko na kailanman hindi gusto ni Pepe na dumala ang dugo ng dahil sa kanya. Wala na tayong magagawa. Diyos na ang bahalang magligtas sa kanya. Mahal kong kapatid, may 4 na taon na kalahati na hindi tayo nagkikita o nakapag-uusap naman. At maaaring kailanman ay hindi na tayo muli pang nakikita. Ngayon, ako'y mamamatay na. Dinaramdam ko na maiwan ka mag-isa upang pumasan ng lahat ng bigat ng ating mga paanan. At
aking matatandang magulang. Naggugunita ako ng kalakhan ng iyong hirap upang mabigyan ng isang karera. Hindi ko inaksaya ang panahon ko. Nanang, ano po? Hindi maaari. Nanang, pag ako'y namatay, nais ko pumingin niyo agad ang aking bangkay. At pagkasaan na lamang po nila ako itatapon. Nais ko pong ibaon niyo ito sa lupa. Lagyan ng isang bato. Ilagay niyo ang aking pangalan, ang araw na aking kapanganakan, ang araw na aking kamatayan. Nais ko pong lagyan niyo din ito ng isang cross. Tama na yan. Alis! Nanang, Pepe! Alis! Alis! Regalo ito sa akin ng mga tabelya. Hilingin ko sa mga opisyal na ipadala sa inyo ito. Buksan niyo bago ako mamatay. Handa na ako. Ikaw, huwag kang matakot. Andito ako. Kunin mo to para hindi mo ako makalimutan. Ibigay mo na lamang yan sa iyong pamilya. Marami na akong alaala sa iyo. Akala siguro nila tatakas ako. Saan ako pupunta? Sa dapitan? In ultimo pabor, let me face the firing squad. Imposible! And then, spare my head. In the name of the King of Spain, anyone who raises his voice in favor of the criminal will also be executed. Ready! Go! Aim! Consumatum S. Fire! Para sa bayan!